Kamakailan lamang nakareceive po tayo ng isang request from one of our followers. Nagmuha daw tayo ng video ukol sa isinampang complaint ng 18 Marines sa Office of the Ombudsman. Ang kaugnayan nito doon sa mga huling pahayag ni Ombudsman na tila ba dinidiscredit niya na ang salaysay ng mga Marines. At ano ang relasyon nito doon sa ICC investigation na naganap dito sa Pilipinas sa may partisipasyon ni Boying Remulla. Ito po muli si Attorney Michael Perario, pag-usapan natin yan. Kamakailan lamang nga, formal lang isinampa ng mga 18 Marines sa Office of the Ombudsman ang kanilang affidavit na naglalaman ng mga ebidensya at reklamo ukol dito sa pagdidistribute ng mga mali-malitang mga pera. At parang kahapon lamang lumabas itong si Boying Remulla sa isang press conference. At ang kanyang sinasabi ay itong mga nagrereklamo na ito ay nagkikreate lamang ng political tipping point. In other words, na parang they're here for destabilization. Now, that statement of Boying Remulla is very strange kasi the complaint is still pending before him. Wala pa nga siyang disposition. Ang sinabi lang niya, inutusan daw niya si Attorney Baligod na mag-file ng 18 hiwa-hiwalay na affidavit. At I don't know kung formal niyang ginawa yon through an order o ginawa lang niya yan sa pamamagitan ng press conference. Kasi si Boying parang ang hilig niya sa ganito. Wala pa siyang formal order, nauuna yung press conference niya. Pero maganda gumawa siya ng formal order kasi magandang makita kung ano magiging justification niya for saying this. Because it is not necessary na magkaroon ng hiwa-hiwalay na affidavit para dyan. Kasi it is already contained in the affidavit at doon sa affidavit na nabasa ko, affidavit ng mga 18 Marines, kahit na iisang affidavit dito, it was divided in parts at malinaw naman mababasa mo doon kung kaninong statement yung nakapartikular doon sa mga bilang ng talata na meron doon. So hindi ka malilito kung kani-kanino yung statement na naroroon. Sa aking sapantaha, bakit kailangan paghiwa-hiwalayan yung affidavit? Una, wala silang masabi kung paano madidelay itong pag-action nila dito sa complaint ng 18 Marines ito. Ikalawa, mas madaling ma-discredit itong 18 Marines o maisa-isa sila. Kung halimbawa aayusin mo itong mga witnesses nito ng hiwa-hiwalay, mas madali kung hiwa-hiwalay ang affidavit nila. Unlike kung ito ay contained in one single affidavit, then mahirap na isa-isahin na ayusin sila o magkawala itong mga testigo nito because their statement is still contained in the affidavit. Now, kailangan ba talaga mag-execute ka ng hiwa-hiwalay na affidavit? There is nothing under the rules na kailangan mong gawin yun. As a matter of fact, the Ombudsman can even act motu proprio on its own, conduct a fact-finding investigation, or act on a anonymous complaint. Ang requirement lang sa anonymous complaint, dapat mayroong verifiable allegations or facts or evidence na kasama noong anonymous complaint. Itong affidavit na to, hindi ito anonymous. It is signed and subscribed by the witnesses that are there. May attachment ng mga pictures, kumpleto sila ng ebidensya. So these are verifiable evidence. So walang basihan yung sinasabi ni Boying Remulla na kailangan ay 18 affidavit pa. At kung siya ay nag-iimbestiga na at this matter is already before him, why did he make a statement discrediting itong affidavit ng mga witnesses na ito, ng mga complainants, yung 18 Marines? Bakit sinasabi na niya na there are people behind them at that they're trying to create a political tipping point? By doing so, ay halos dinismiss niya na yung reklamo. At ngayon, binaliktad niya na yung sitwasyon. Sabi niya, alam na daw niya kung sino mga behind dito at ano ang kanilang purpose at pag-iimbestigahan na lang niya. So, ang nangyari pala ngayon dito sa Ombudsman, hindi na yung aligasyon ng mga Marino ang iniimbestigahan. Ang iniimbestigahan na yung mga Marino, yung mga testigo. Merong krimen na naganap at merong mga testigo at ngayon ang inimbestigahan mo, yung mga testigo, hindi yung krimen. So, noon ko pa sinasabi ito that the Ombudsman apparently seems to be confused as to what role they are supposed to perform. Parang nalimutan na yata ni Ombudsman na the Office of the Ombudsman is an independent body, separate from the Office of the President, from the Executive Department. Pero ang kilos ng
Office of the Ombudsman ngayon ay para siyang tagasalag for the Office of the President. Basta mai-involve ang Office of the President, ang Ombudsman agad ang nandoon. Hindi mo na nga maramdaman yung Secretary of Justice parang si Ombudsman na rin ang umaakto ng pareho na papel. Parang naging dekorasyon na lamang yung Department Secretary ng Department of Justice. Now, kapag ang Ombudsman is on its face, kitang-kita mo na agad na hindi pa nag-uumpisa yung investigasyon, may determination na siya, then due process is already denied this complainant because it would appear that the Office of the Ombudsman is no longer an impartial body. Dahil meron na siyang conclusion agad. At alam na natin kung ano ang magiging ending nito. Isa pa, dito sa complaint na ito, nabanggit ang pangalan ni Ombudsman Remulla. At yun nga yung sinasabi ko noon, paano ngayon ito? Kasama siya doon sa binabanggit doon. Alam nga namang sabihin niya, siyempre totoo yan. Although inamin niya recently na totoo daw yung aligasyon doon sa complaint na nag-participate siya doon sa ICC meeting. At yan ang sinasabi pa niya na kaya daw siya fair. Dahil kung hindi daw siya fair, bakit niya aaminin yun? Well, apparently, mukhang kaya niya inamin yun dahil hindi pa sila nagkakaintindihan ni Trillanes o di sila nag-uusap ni Trillanes sa kanilang script. Because Trillanes denied that there was such a meeting. And Boying Remulla claimed that there is. So, sino sa kanila ni Trillanes na nagsisinungaling? Si Trillanes ba o siya? O pareho sila nagsisinungaling? But here is one thing that everyone must remember and consider. Nung investigasyon sa Senado, tinanong ni Amy Marcos si Boying Remulla regarding the relationship with the ICC and their cooperation. At sinabi niya, they never cooperated with the ICC, they never extended help to the ICC, and that their dealing with the ICC is always at arm's length. Medyo may distansya. Ibig sabihin, parang hindi sila kailanman naging close with the ICC. But now he is admitting that yung previous statement niya in the Senate, which was, I can't remember if he gave that in open court. Nonetheless, he is duty-bound as secretary to tell the truth to the Senate. Malinaw ngayon na doon sa investigasyon sa Senado, nagsinungaling si Boying Remulla. And here is our situation right now. We have an ombudsman na tuwang-tuwa pa or very proud of the fact na siya ay nagsinungaling. At ngayon, parang sinasabi niya lang sa atin, so nagsinungaling ako, so what? Diba? That happens. Tinatanong nga siya noon tungkol doon sa kanyang cooperation sa ICC. Sabi niya noon, noong 2022, 2023, earlier part of 2023, hindi sila makiko-cooperate sa ICC. And then bigla silang nakiko-cooperate. And ngayon, inaamin niya siya ay nakipag-meeting. So noon pa lang nagsisinungaling na siya at nagsisinungaling siya until today. So, paano natin siya paniniwalaan kung openly ay sinasabi niya, oo, sinungaling ako, and then so what? Diba? Nagsinungaling ako. And this is the type of government that we are facing right now. May gobyernong na parang kahit na mali sila, wala tayong magagawa. We just have our a problem right now na hindi na maalaman ngayon ng mga 18 Marines saan ba sila pupunta? Saan sila tutungo ngayon? Ang mahalaga, hindi tayo bibitaw dito. Patuloy tayong magpa-participate sa diskurso at patuloy tayong mag-i-inform ng mamamayan. Kasi alam nating lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Kamakailan lamang nakareceive po tayo ng isang request from one of our followers. Nagmuha tayo ng video ukol sa isinampang complaint ng 18 Marines sa Office of the Ombudsman. Ang kaugnayan nito doon sa mga huling pahayag ni Ombudsman na tila ba dinidiscredit niya na ang salaysay ng mga Marines. At ano ang relasyon nito doon sa ICC investigation na naganap dito sa Pilipinas sa may partisipasyon ni Boying Remulla. Ito po muli si Attorney Michael Perario, pag-usapan natin yan. Kamakailan lamang nga, formal lang isinampa ng mga 18 Marines sa Office of the Ombudsman ang kanilang affidavit
na naglalaman ng mga ebidensya at reklamo ukol dito sa pagdidistribute ng mga mali-malitang mga pera. At parang kahapon lamang lumabas itong si Boying Remulla sa isang press conference. At ang kanyang sinasabi ay itong mga nagrereklamo na ito ay nagkikreate lamang ng political tipping point. In other words, na parang they're here for destabilization. Now, that statement of Boying Remulla is very strange kasi the complaint is still pending before him. Wala pa nga siyang disposition. Ang sinabi lang niya, inutusan daw niya si Attorney Baligod na mag-file ng 18 hiwa-hiwalay na affidavit. At I don't know kung formal niyang ginawa yon through an order o ginawa lang niya yan sa pamamagitan ng press conference. Kasi si Boying parang ang hilig niya sa ganito. Wala pa siyang formal order na uuna yung press conference niya. Pero maganda gumawa siya ng formal order kasi magandang makita kung ano magiging justification niya for saying this. Because it is not necessary na magkaroon ng hiwa-hiwalay na affidavit para dyan. Kasi it is already contained in the affidavit at doon sa affidavit na nabasa ko, affidavit ng mga 18 Marines, kahit na iisang affidavit dito, it was divided in parts at malinaw naman mababasa mo doon kung kaninong statement yung nakapartikular doon sa mga bilang ng talata na meron doon. So, hindi ka malilito kung kani-kanino yung statement na naroroon. Sa aking sapantaha, bakit kailangan paghiwa-hiwalayan yung affidavit? Una, well, wala silang masabi kung paano madidelay itong pag-action nila dito sa complaint ng 18 Marines ito. Ikalawa, mas madaling ma-discredit itong 18 Marines o maisa-isa sila. Kung halimbawa aayusin mo itong mga witnesses nito ng hiwa-hiwalay, mas madali kung hiwa-hiwalay ang affidavit nila. Unlike kung ito ay contained in one single affidavit, then mahirap na isa-isahin na ayusin sila o magkawala itong mga testigo nito because their statement is still contained in the affidavit. Now, kailangan ba talaga mag-execute ka ng hiwa-hiwalay na affidavit? There is nothing under the rules na kailangan mong gawin yun. As a matter of fact, the Ombudsman can even act motu proprio on its own, conduct a fact-finding investigation, or act on a anonymous complaint. Ang requirement lang sa anonymous complaint, dapat mayroong verifiable allegations or facts or evidence na kasama noong anonymous complaint. Itong affidavit na to, hindi ito anonymous. It is signed and subscribed by the witnesses that are there. May attachment ng mga pictures, kompleto sila ng ebidensya. So these are verifiable evidence. So walang basihan yung sinasabi ni Boying Remulla na kailangan ay 18 affidavit pa. At kung siya ay nag-iimbestiga na at this matter is already before him, why did he make a statement discrediting itong affidavit ng mga witnesses na ito, ng mga complainants, yung 18 Marines? Bakit sinasabi na niya na there are people behind them at they're trying to create a political tipping point? By doing so, ay halos dinismiss niya na yung reklamo. At ngayon, binaliktad niya na yung sitwasyon. Sabi niya, alam na daw niya kung sino mga behind dito at ano ang kanilang purpose at pag-iimbestigahan na lang niya. So, ang nangyari pala ngayon dito sa Ombudsman, hindi na yung aligasyon ng mga marino ang iniimbestigahan. Ang iniimbestigahan na yung mga marino, yung mga testigo. Merong krimen na naganap at merong mga testigo at ngayon ang inimbestigahan mo yung mga testigo, hindi yung krimen. So, noon ko pa sinasabi ito that the Ombudsman apparently seems to be confused as to what role they are supposed to perform. Parang nalimutan na yata ni Ombudsman na the Office of the Ombudsman is an independent body, separate from the Office of the President, from the Executive Department. Pero ang kilos ng Office of the Ombudsman ngayon ay para siyang tagasalag na for the Office of the President. Basta mai-involve ang Office of the President, ang Ombudsman agad ang nandoon. Hindi mo na nga maramdaman yung Secretary of Justice parang si Ombudsman na rin ang umaakto ng pareho na papel. Parang naging dekorasyon na lamang yung Department Secretary ng Department of Justice. Now, kapag ang Ombudsman is on its face, kita mo na agad na hindi pa nag-uumpisa yung investigasyon, may determination na siya
then due process is already denied this complainant because it would appear that the Office of the Ombudsman is no longer an impartial body. Dahil meron na siyang conclusion agad at alam na natin kung ano ang magiging ending nito. Isa pa, dito sa complaint na ito, nabanggit ang pangalan ni Ombudsman Remulla. At yun nga yung sinasabi ko noon, paano ngayon ito? Kasama siya doon sa binabanggit doon. Alangan namang sabihin niya, syempre totoo yan. Although inamin niya recently na totoo daw yung aligasyon doon sa complaint na nag-participate siya doon sa ICC meeting. At yan ang sinasabi pa niya na kaya daw siya fair. Ano? Dahil kung hindi daw siya fair, bakit niya aaminin yun? Well, apparently, mukhang kaya niya inamin yun dahil hindi pa sila nagkakaintindihan ni Trillanes o di sila nag-uusap ni Trillanes sa kanilang script. Because Trillanes denied that there was such a meeting. And Boying Remulla claimed that there is. So, sino sa kanila ni Trillanes na nagsisinungaling? Si Trillanes ba o siya? O pareho sila nagsisinungaling? But here is one thing that everyone must remember and consider. Nung investigasyon sa Senado, tinanong ni Amy Marcos si Boying Remulla regarding the relationship with the ICC and their cooperation. At sinabi niya, they never cooperated with the ICC, they never extended help to the ICC, and that their dealing with the ICC is always at arm's length. Medyo may distansya. Ibig sabihin, parang hindi sila kailanman naging close with the ICC. But now he is admitting that yung previous statement niya in the Senate, which was, I can't remember if he gave that in open court. Nonetheless, he is duty-bound as secretary to tell the truth to the Senate. Malinaw ngayon na doon sa investigasyon sa Senado, nagsinungaling si Boying Remulla. And here is our situation right now. We have an ombudsman na tuwang-tuwa pa or very proud with the fact na siya ay nagsinungaling. At ngayon, parang sinasabi niya lang sa atin, so nagsinungaling ako, so what? Diba? That happens. Tinatanong nga siya noon tungkol doon sa kanyang cooperation sa ICC. Sabi niya noon, noong 2022, 2023, earlier part of 2023, hindi sila makiko-cooperate sa ICC. And then bigla silang nakiko-cooperate. And ngayon, inaamin niya siya ay nakipag-meeting. So noon pa lang nagsisinungaling na siya at nagsisinungaling siya until today. So, paano natin siya paniniwalaan kung openly ay sinasabi niya, oo, sinungaling ako, and then so what? Diba? Nagsinungaling ako. And this is the type of government that we are facing right now. Mayroong gobyernong na parang kahit na mali sila, wala tayong magagawa. We just have our a problem right now, na hindi na maalaman ngayon ng mga 18 Marines saan ba sila pupunta, saan sila tutungo ngayon. Ang mahalaga, hindi tayo bibitaw dito. Patuloy tayong magpa-participate sa diskurso at patuloy tayong mag-i-inform ng mamamayan. Kasi alam nating lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.